Welcome to Tropa Tales in Australia! Hi mga ka-trops, good morning! Today papakita namin sa inyo kung paano namin ini-spend yung weekend namin dito sa Newcastle in New South Wales. So ayun, pupunta kami dun sa favorite naming puntahan na playground kasi sobrang laki at sobrang ganda. And madaming picnic areas din along the lake. And si Mike nag-prepare ng Korean breakfast, so doon na kami magpa-brunch. Then after namin kumain, maglalaro na si Liam. See you there! Ayun, natapos na kami mag-brunch. Nakain na namin yung Korean brunch na prepare ni Mike. And nakadibot na rin kami dito sa playground. Mga 2 oras rin ata kami, 2 to 3 hours rin kami naglaro. And Yako, anong oras ulit tayo dumating dito? 10:30 AM. Now is 1:30 PM. So ngayon 1:30 PM, pauwi na kami pero dadaan muna kami sa Costco. Kasi minsan lang kami pumunta sa Costco. Every time nandito lang kami sa playground na to, automatic na, no? Dadaan tayo sa Costco. Kasi mura talaga doon yung prices ng mga bilihin. Yeah, so every time mapupunta kami dito, dadaan kami sa Costco, bibilin namin yung mga essentials na lalo na para kay Liam, diapers, and yung bone broth, etc. etc. So yun, dadaan kami sa Costco ngayon. Pero Yako, pag-usapan muna natin yung culture dito sa Australia. Paano nga ba tayo mag-spend ng weekend dito sa Australia? Usually, ang common na ginagawa dito is pupunta sa playground, do picnics, do barbecues. Katabi naman kasi usually yung playground eh. So, yun, picnic lang kami. Sa Singapore pa lang kasi, lagi na talaga tayong nagpipiknik sa beach. Simula nung pinanganak si Liam, every weekend talaga, lagi kaming nasa East Coast, nagpipiknik lang kami. Kasi si Liam, gusto namin ma-expose sa outdoor, no? Kasi alam namin, that time, alam na namin pupunta kami dito sa Australia. So, yung culture dito is ma-outdoor talaga sila. So, gusto namin sanayin si Liam na laging nasa outdoor, yung ma-appreciate niya yung nature, yung simple na pagpulot ng leaves na i-enjoy niya. Pagbato ng bato sa lake. Yes, pagbato ng bato sa lake. And then, ayun, makikita mo dito talaga yung culture na yung parents, yung mga adults, ayan, nagpipiknik sa isang area. Tapos nag-hangout sila with friends. Then yung mga anak nila, tumatakbo sa playground. Hinayan, madaming hinayaan lang nila on their own yung mga anak nila tumakbo. Although may mga parents rin naman na nakabantay pa rin. Like kami, medyo nakabalalay pa rin kami kay Liam, nagbabantay. Gusto namin ipakita sa inyo kung paano spend ng family ang kanilang weekend sa mga regional areas like dito sa amin sa Hunter Valley, Newcastle. Oo, kasi diba nung nasa Singapore pa kami, so alam namin regional Australia na kami pupunta kasi visa 491 kami. So kami, iniisip natin, hala, boarding ba yung pupuntahan natin? Baka wala tayong gagawin kasi ang ina-expect natin
Ang ano lang, ang magagandang place lang is yung city kasi nasanay tayo sa Singapore. So kung alam natin is madaming gagawin lang sa Sydney, sa Melbourne or Brisbane. Pero ngayon nandito kami sa regional area. Ay, nalaman namin, ang dami palang pwedeng gawin for families, no? Ang dami, actually mas madami kang pwedeng gawin kasi ang daming dito sa Newcastle, more specifically, ang daming beaches. Di na namin mabilang sa sobrang dami. So every weekend kahit isa-isahin mo yung beach, hindi matatapos in 1 year na malilibot mo lahat. Tapos nandyan pa yung mga ganito gardens, ang gaganda ng gardens na may magagandang playground rin. And may mga parks. What else? Fair, minsan may mga Sunday fairs. Oo, may mga fair. Tsaka ang daming events sa Hunter Valley na good for families and good for adults na ma-enjoy nyo. So yun yung isang maganda pa dito sa regional area. Dito kami sa Newcastle, Hunter Valley region. Libre yung parking, no? Parang sa tagal naming pumapasyal, pag outdoor ha, pag mall syempre may bayad yan pag exceeding 3 hours. Pero pag outdoor areas like this, like dito yung park or sa beach, parang wala pa kami binayaran, no? Pag Sunday. So yun yung kakaiba dito. Pag CBD areas kasi, like sa Sydney, wala, kahit ano no, sobrang mahal ng parking. Like, kanto mo yung pumunta tayo sa Opera House. Yun. Magkano binayad natin doon? Sa 40 plus ata within an hour, parang ganun. $40 in 1 hour. So, mahal na, diba? Parang nangyari sa amin. Nag-charge kami ng $40 or more or within an hour. Sa Sydney mismo, dun sa Sydney Opera House parking. So, ngayon, yun nga yung perks dito sa regional area. Kahit saan ka pumasyal. Based sa experience namin, I'm sure merong mga parking na may bayad. Pero sa lahat ng puntahan namin, wala pa kami binabayaran. Napansin ko doon sa wharf, marami din nag-fishing kanina. Saka ngayon, may marami pa rin fishing. Uy, maganda gawin yun, no? Relaxing yun. Gusto mo mag-fishing tayo in the future? Pwede. Kaya lang mahal ba yung... may mga equipment tsaka may mga permit din natin. Kailangan ng permit na mag-fishing. Hindi, kahit wala ka sa boat, may permit yung fishing dito. Pero mura lang naman yun. Kaya lang kailangan mo pang i-apply sa NSW. Ano tawag? Service. Yes, yun. So, kailangan pa i-apply para makapag-fishing ka. Pero parang ang sarap eh, relaxing, no? Pag nasa regional areas ka nga pala, kailangan necessity talaga magkaroon ka ng car. Kasi ang mga pasyalan medyo malalayo. Like dito, from Mainland is around 30 to 40 minutes. So, yun. This is no traffic at all. Okay naman. Walang problema sa daan. Nga lang, mga distance din talaga. Tsaka wala ditong, although merong bus, public bus, pero hindi ganun ka, hindi siya convenient. Kasi parang yung interval is napakatagal. And pag na-miss mo yun, wala na. You miss your chance, you will wait for another 30 minutes again. So, kung pupunta kayo sa regional New South Wales, hindi lang dito siguro, sa buong Australia, regional Australia, kailangan talaga ng car, no? Yep. Para makapasyal pag-weekend. Sana nag-enjoy kayo sa aming pasyal weekend. And hanggang sa muli. Paalam mga katrops. Bye! Please watch our videos and subscribe to our channel.